Nanalo po si Digong sa pagpa-disqualify sa prosecutor. Eh ngayon, yung abogado naman, puro niya Mr. Maravillas delaying tactics. Okay lang yan. Karapatan yan mga kababayan ni Digong para tuloy-tuloy na ma-delay. Madi-delay yung trial niya for the next 10 years. Pero nakakulong siya, di ba? Yan ang importante doon mga kababayan. Habang nadidelay, basta't hindi po pagbigyan yung interim release, ayos lang yan. Yung mga delaying tactics po. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bigyan ko kayo ng development ng kaso ni Digong sa ICC. Ano niya Mr. Maravillas yung development ngayon? Yan o. Pinapa-disqualify mga kababayan ni Digong yung tatlong abogado na tatayo para sa drug war victims. Pinapa-disqualify niya sa ICC. Ang sunod niyan, Mr. Maravillas, na ipa-disqualify ni Digong yung mismong ICC judges na. Kasi yan noon, yung prosecutor mismo, pinadisqualify ni Digong. Nagtagumpay si Digong doon, si Khan, na-disqualify. Kaya namihan sa mga kababayan. Ito, last year, August 8, 2025, Duterte asked ICC to disqualify prosecutor over conflict of interest. Yan, si Khan, mga kababayan. Panalo po si Digong. Exclusive. Ano to? October 14, 2025, ICC judges disqualify ICC prosecutor Khan from Duterte case. Court document shows nanalo po si Digong sa pagpa-disqualify sa prosecutor. Eh ngayon, yung abogado naman, puro niya Mr. Maravillas delaying tactics. Okay lang yan. Karapatan yan mga kababayan ni Digong para tuloy-tuloy na ma-delay. Madi-delay yung trial niya for the next 10 years. Pero nakakulong siya, di ba? Yan ang importante doon mga kababayan. Habang nadidelay, basta't hindi po pagbigyan yung interim release, ayos lang yan. Yung mga delaying tactics po. Ang problema kung pinagbigyan. Pero I think yung request for interim release, yun ang hindi pagbibigyan. Pero itong disqualification, tingnan natin, kasi karapatan din yan mga kababayan ng defense. So ibigay ko sa inyo muna yung balita dito. Latest siya. Ano ba yung rason bakit pinapa-disqualify? Ito yung sabi dito. Former President Rodrigo Duterte has asked the ICC Pre-Trial Chamber 1 to order the ICC registry to revoke the appointment of 3 common legal representatives for the victims of Duterte's war on illegal drugs. Sa 11-page na document na may petsang February 11, Duterte's legal team also asked the chamber to direct the registry to suspend the access of lawyers Joel Butuyan, mga Filipino lawyers ito mga kababayan, Gilbert Andres, and Nicolene Arcaina to the case record pending its decision. Sabi po ng defense na they are seeking the lawyer's disqualification daw on the grounds of an impediment to representation and on the basis of conflict of interest. Parehas po yung base doon sa pagpa-disqualify kay Prosecutor Khan. Conflict of interest din yung sinight, mga kababayan. That's the usual na reason mga kababayan. Conflict of interest. Bakit daw mga kababayan may conflict of interest? Sabi dito, they claim that
Butuyan and Andres have a professional relationship anya with Arcana. Having worked with her at the Centered Law Philippines, magkatrabaho niya sila. Yan na naman na niya, Mr. Maravillas, ang problema kung magkatrabaho sa Centered Law Philippines. Ito kasing Centered Law Philippines po, ito yung advocacy group, Human Rights Advocacy Group, na dati ng kalaban ni Digong. Kaya conflict of interest na niya. Kalaban po ni Digong dahil sa human rights violation po. Siyempre, yun naman talaga yung trabaho ng Centered Law. Di ba? Sa kanila, dahil nagtrabaho sa Centered Law, pare-parehas sila, tingin nila magiging bias na. Magdidesisyon man yan mga kababayan, siyempre, yung mga judges. Di ba? Siyempre, ang tumutulong dito sa mga biktima, yung mga human rights groups man talaga. Sino pa man ang tutulong dito sa mga victims ng human rights violations, crimes against humanity, kundi yung mga advocacy group. Pero tingnan natin kung bibigyan ng weight yung mga argumento ng defense sa pagpapadisqualify dito mga kababayan sa mga Filipino lawyers para sa mga biktima dahil daw sa conflict of interest, nagtatrabaho sa Centered Law Philippines kung saan magkakasama sila. Yan ang sabi dito. Due to this, the defense said they must be aware of a situation involving the lawyer which was redacted in the document, tinanggal. To compound matters, the prosecution has since confirmed that boss Joel Butuyan at saka itong si Gilbert Andres Anya had been given access to the tinanggal uli prior to the January 30, 2026 when counsel wrote his email to them. The pleading is stated. As such, Anya, boss Joel Butuyan at saka si Gilbert Andres should have known that Nicolene Arcana was redacted uli kaya hindi na natin maintindihan kung ano yon. At the same time that they were processing her appointment to their team. Hirap na nito magkomento mga kababayan kasi redacted lagi. Hindi natin malaman kung ano yung sinasabi doon. Redacted. Basta conflict of interest daw kasi magkakasama sila sa Centered Law Philippines. The defense also argued that a conflict of interest anya will arise with respect to Arcana's role as a victim's case manager. Case manager anya, alam na, magkakasama anya kayo. And another undisclosed role which the defense claimed as structurally incompatible. Hindi anya po pwede ang ganyan. Magkakasama anya kayo, magkakasabwat kayo dyan. Conflict of interest anya. Kaya dapat anya, disqualified kayong dalawa. Yun ang punto ni Kaufman mga kababayan. Whereas anya, the prosecution is a minister of justice tasked with a truth-seeking function. In disclosure duties, victims' counsel are partisan representatives owing duties only to their clients and are not subject to comparable disclosure obligations. Yun ang punto mga kababayan ng defense. Duterte's legal team previously opposed the appointment of Butuyan and Andres as representatives of the victims of Duterte's war on illegal drugs during his term as president and as Davao City Mayor. The ICC registry previously notified the pretrial Chamber 1 of the appointment of legal representatives for the victims. Meanwhile, the Chamber scheduled the commencement of the confirmation of charges being on February 23, 2026. Another delaying tactics mga kababayan, yung ang ginagawa. Paano yan? Wala nang abogado, halimbawa, kasi pinapadisqualify. Sabi ko sa inyo, ang sunod niya na ipipetition ni Kaufman na i-disqualify yung lahat ng judges para wala ng judge.
Anyway, yung ICC mismo mga kababayan is being accused of kidnapping. Hindi na mga judge, kundi mga kidnapper. Di ba? Pinakidnap. Hindi man po inarrest, kundi kinidnap. Pero may may pinaboran mga kababayan yung ICC judges sa kampo ng mga Duterte. Ayan ICC okays bids of Duterte's lawyers prosecution to add more evidence. Sabi ko sa inyo, fair po ang ICC. Kaya malabo yung mga akusasyon ni Sara Duterte na napopoliticize niya. Pero ayos yan. I-akusa ninyong akusa ang mga ICC judges. Malamang lalong mapasama. Mapasama mga kababayan si Digong. At yung ini-expect natin na sisipain niya yung mga judges hanggang ngayon hindi pa nangyayari. Tulad ng kanyang pagyabang, sipain ko niya yan. Di ba? Dinintulutan po ng ICC na makapag-add sila ng pieces of evidence to be used in the proceedings. In a 4-page decision dated February 10, the ICC Pretrial Chamber ordered the defense and the prosecution to file an update list of evidence by no later than February 13. Bukas po, 2026. This was after Duterte's legal team sought permission from the ICC to add 78 items to its list of evidence to be relied on during the hearing on the confirmation of charges. Anong items ano yun, Mr. Hindi man binanggit kung ano. Pero siyempre, ang presumption natin, mga ebidensya, list of items ng mga ebidensya para kontrahin nila yung akusasyon na hindi man na niya totoo yung crimes against humanity. That is, parte na niya ng aming paglaban sa war on drugs. Walang EJK na nangyari, kundi nang laban, kaya kailangan na niya na gawin yung nararapat. Na kailangan na niya kailangan na niya, hayaan namin yung mga pulis namin yung mamatay. Nanlaban Diba yun ang argumento? Yung kwento nila, nanlaban palagi. Pati yung mga bata, nanlaban. Yung mga paslit na nadamay, more than 100. So, nanlaban din yun. Malabo mga kababayan, yung mga paslit. May 3 years old, nanlaban. Ito, sari-sari yung mga mga reactions. The victims have the right to choose their own lawyers, isn't it? Yun nga po. Pero tingnan natin kung papaboran sila ng mga judges. Sabi ni Smiley Noskol, feeling high and mighty pa rin. Sabi ni Edgar Luisma, Attorney Kaufman is just prolonging the agony of former President Duterte. He knew that the best thing for him to do is to go to trial so that if his client is innocent of the charges, he can go home immediately. The former president has been incarcerated for almost a year now, and there is no end in sight when will the trial proper will commence due to challenges, motions, and appeals filed by Attorney Kaufman. Madidelay yan for 10 years. The next 10 years po. Maganda. Basta walang interim release, i-delay nilang i-delay. Diba? Masaya niyan siyempre si Kaufman kasi habang nadidelay, tuloy-tuloy ang hanap buhay. Diba? Sabi ni Hasmin, walang depensa si Kaufman kaya ganyan lang ang trabaho niya sa laki ng bayan. Sabi ni Luna Miranda, gusto ni Kaufman siya rin ang lawyer ng victims. Sabi ni Gary Baldovino, delay ng delay ang trial. Aba, mas malaki ang may babayad kay Kaufman. At tatagal ang proseso. Kaya lang, mas tatagal siyang mapipiit sa dahig. Sabi ni Bengar, lahat na lang nire-request. Hindi ako magtataka pati mga ICC judges. Ipapadisqualify. Sobrang magagaling. Yan nga ang sabi ko. Sunod yan, yung judges na mismo, lahat ng judges disqualified, ipapadisqualify ni Kaufman.
Kasi niya, conflict of interest kayo at bias kayo. Dapat niya, bring him home. Anyway, yun lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.